So guys, pauwi na naman tayo. Layo kasi nilalakad ko na to lagi. Kasi lumipat ako ng bahay. Nakalipat lang mga isang linggo na lang ako dito sa bago kong bahay. Dito na ako sa Victoria, baluarte ng mga China. Kaya ako naglalakad lang araw-araw. Kaya pwede naman ako sumakay kaso lang matagal ang bus. Kaya naglalakad lang naman ako, malapit lang naman eh. Ilang minuto lang ang pag nilakad ko yung 10 minutes. Walang tigil lang ulan dito. Nagtanong pala sa akin sa sahod ko dito sa magkano isang buwan. Hindi ko masagot yung tanong nyo kung magkano sahod ko isang buwan kasi depende sa oras kasi rito. Minsan undertime ako. Yan ang malaking logi pag naka undertime ka. Hindi buo yung oras mo. Kasi minsan half day lang kayo pag biyernes. Kaya di ko talaga ma-estimate kung magkano yung sasahurin ko sa isang buwan. Hirap maka-ipon dito pag 19 lang yung per hour mo. Napakahirap talaga. Depende na talaga sa pag-budget mo kung kaya mo i-maintain yung gastusin para makapadala ka sa pamilya mo. Kasi di basta-basta rito. Marami nagsabing maganda. Depende rin talaga sa tao kasi sa pagdala mo naman sarili mo kaya mo eh. Ako matagal na rin ako sa malayo sa pamilya ko, kaya alam ko na rin talaga mag-budget sarili para makapadala lang. It looks good. Pakahirap mag-budget ng ganong sahod. Kasi siyempre nandito na rin kailangan natin tumikap talaga. Saka yung mga kasama ko, mga baguhan din yun. Tatanungin ko sila sa kung ano yung mga kasi kanya-kanya kasi pathway namin eh. May student, may online, kaya magkaiba kami ng pinagdaanan. Napakahirap kasi dito kahit maulan, susuong ka sa trabaho mo kasi sayang ang oras mo pag guminto ka eh. Oras kasi binabayaran dito. Kaya kami kahit maulan talagang sabak ako sa ulan dito minsan, walang tigil. Basta umuwi. Kailangan eh. Kailangan mo talaga trabaho kahit basa ka
parang lang dito rin. Ang isipin mo sa Manila lang. Kaso lang dito, malinis lang talaga lugar nila. Payo ko lang, kung may mga stable na naman trabaho dyan sa Pinas, saka kumikita na ng medyo okay na, mag-isip muna kayo pa. Ako, ilang buwan pa lang rito pero ramdam mo talaga rin yung hello, Amigo, what's Yeah. up? kailangan mo talaga magtipid para sa pamilya. Malapit ako sa bahay. Kaya kailangan nyo unang pag-isipan bago pumunta rito kung okay ba talaga yung punta nyo rito. Siyempre mahirap sumuko pag mababa talaga ang sahod nyo. Pag 90 lang ang bigay, pag-isipan nyo muna. Pagdating dito magsisi na kayo pag sabihin nyo 90 lang ang bigay sa inyo. Kami dito tatsaga na kasi dito na rin talaga kami, laban na rin. Ito na, dito tayo sa bahay. Inuwi namin, baba namin ng alak. Kaya pag walang pasok, alam na. Ngayon, lakad yun lang ako. Ilang minuto yung lakad. 10 minutes rin pala nilakad yun. Makabot rin ng 10 minutes. Yung bahay namin, siyempre baka susi tayo. Oh. Ayan. Parang ayaw ko papasukin na sa bahay ah. Itong buhay natin dito pagdating mag-ayos na pagkain, magluluto na naman. Ako na naman ang nauna, mga kasama ko wala pa. Luto na naman tayo nito na ano yung papagawa natin. Una-una sa amin. Kaya tayo magluto na naman. Ganun lang buhay dito. Madilim. Ito yung bahay namin. Oh. Kala nyo siguro maliit ang dito. Laki ng upa namin rito. Sa isang bahay na to, dalawang kwarto, isang CR lang. Ang binabayaran namin dito 2.5. Kaya napag-isipan namin magkati-hati na lang kami ng kasama ko. Kasama ko rin dati sa kabilang bahay na upahan namin. Kaso lang medyo mahirap doon, naghanap kami ng malaki. Ito, sa 2.5 na hindi pa kasama yung ilaw namin, tubig. Saka siyempre, iba yung washing machine namin, may coins.
ano, siyempre gagastos sila siguro mga 600 yung isang buwan ko dito sa bahay. Kung ikaw lang titira sa Pinas, medyo malaki rin. Pero kailangan. Yung mga kasama ko puro ang trabaho isa sa hotel, isa naman landscaping, isa student. Kaya tatanungin ko sila kung paano nila sila nakakuha nito, kung ano nila naranasan nila. Alam yung sa estudyante, minsan may nagtatanong sa akin. Di ko naman sagot kasi wala pa akong karanasan talaga dito. Baka ngayon lang matanong ko sila kung ano yung paglakad nila ng papel nila sa Pinas. Bago pa namin dito, isang linggo pa lang. Kakalat pa nga, hindi pa nakaligpit yung mga gamit namin dito. Hindi pa nakaayos kasi may trabaho naman araw-araw. Hindi pa nakakakuha niyan. Buksan mo natin para makapan yung lamig. Hingalin ako sa kalakad ko. Sige guys, makakuha muna tayo para makapagluto na. Bukas ulit.